Yes, Lord. Lord, hallelujah, Lord Jesus. You're worthy, O God. Purihin, Panginoon, ang dakilang pangalan ko, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Glory, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, humihingi po kami ng forgiveness sa mga pagkukulang po namin, sa mga nagawa po namin hindi maganda, O Diyos. Patawad po kung kami po ay nakapagsalita ng hindi maganda, nakapag-isip ng hindi maganda sa kapwa po namin. Patawad po, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami dahil hindi po aksidente na kami po ay nandito, O Diyos. Nandito po kami para po ikaw ay papurihan, ikaw po ay itaas namin, pasalamatan sa mga kabutihan niyo po sa amin na ibinibigay, O God. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy po na pinapadama niyo po sa amin ang pag-ibig mo, O God. Kahit po nagkukulang kami, kahit nakakagawa kami ng hindi maganda, nandun pa rin yung pag-ibig po sa amin, O God. Nandun pa rin ang kapatawaran niyo po sa amin, O Diyos. Panginoon, salamat po dahil sa araw na ito, sa umaga nito, Panginoon, kami po ay muli makikinig, mag-aaral po ng inyong salita, O Diyos. Para ito po ay makukuhaan po namin upang lumago po kami spiritually, O God. Marami pong salamat, Panginoon. At dinadalangin ko po, Lord, yung mga espiritu na pagkatamad, pagkaantok, Lord, tanggalin mo po ito in Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. At matuon po, Panginoon, yung isipan po namin sa gawain ito, O God. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy at patuloy po namin papupurihan at dalangin ko rin, O Lord, yung magbibigay po ng Word of God sa inyo, O Diyos. Lord, lumuban niyo po sa inyo ng banal na Espiritu, O God. Ingatan niyo po sa Panginoon. At ang katagumpayan ng gawain nito, Lord, kiniklaim po namin. Salamat po, O God. Amen. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. Happy Sunday worship po. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Panginoon? Amen! Pakibati namin yung mga tabi natin, sabihin po natin, you are loved by God. Isa nga pong malakas sa palakpakan para sa Panginoon. Amen! Thank you. Puri pasamba aking sa'yo lahat. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, magpagkailan ang pag-ibig mo'y sapat, ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Bakit di ka nagbabago? Di ka nagbabago, magpagkailan, di kaya mo sambahin, di kaya sasambahin,
sasabihin ay aking sasabihin. Alam mo'y sasabihin. Pagkat pag-ibig ko ang siyang lahat ng sasabihin. Sabi ko ng kalimutan, pinay mapupulitan. Pasal sa lawan ng pagkailangan. Pasal sa lawan ng pagkailangan. Pasal sa lawan ng Hindi ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan, nakakulaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, kulang na salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hindi ko
katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay pupuri sa'yo. Pupuri ka sa amin, sa lahat ng aking sa lahat ng buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Pupuri ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa amin, sa lahat ng aking tinig, sa lahat ng buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at mapakailanman. Sa'yo ang karangalan, kaluwalhatian, ngayon at mapakailanman. Sa'yo kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at mapakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at mapakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan
maraming salamat po Lord sa umaga na ito. Kayo lang po ang tinataas namin Lord. So lang po papuri pasalamat Lord sa matamis ang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa Diyos po ang karangalan. Amen! Ang lahat po ay magsiupo. Okay, so, yung mga bata po, muli. Ayan, paakyamin po namin sila. Ayan. Handa na po ang lahat. Handa na pong makinig. Ayan. Dapat po handa tayong lahat makinig. Hindi lang po tayo nakaupo dyan. Amen po ba? Tama po ba? Hindi lang tayo nakaupo dyan. Tandaan po natin, pag nandito na po tayo sa simbahan, pag nakaupo tayo dyan, dapat po handa na po tayong makinig. Handa po natin yung sarili natin. Amen po ba? Amen! Good, amen. So, hindi na po natin patagalin. Natawagan ko po si Pastor Asinya. Ayan. God is good. All the time! And all the time. God is good! Nakikita po natin na maraming bakanting upuan kasi hindi tayo nag-follow up. Trabaho po natin yon. Huwag po natin kapaligpaan na makapagpaalala sa ating mga kasama na makarating sila. Makasama natin sila sa pagtanggap ng buhay na pagpapala mula sa ating Panginoon. So, whatever it is, kayo ang ipinadala ng Panginoon sa lugar na ito ngayon. Amen! Kayo po ang pinadala ng Diyos dito ngayon. Kaya, dapat natin siyang parangalan, papurihan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nakahanda na po ba tayong pakainin ang ating kaluluwa sa oras na ito? Amen! Amen. So, huwag na po natin patagalin. Tawagin po natin ang mensahero ng Panginoon sa araw na ito, si Brother Lito Santo. Good morning, everybody. Good morning! Good morning. Matagal ba ako nag-post? Matagal ba ako nag-post? Mahilig kayo. Kasi sa buhay Kristiyano natin, minsan, may mawawala yung battery. Thank you. Kanina kumakanta ako, wala yung battery yan. Narinig niyo yung boses ko? Hindi. Sorry. Sorry. Kaya po ako nag-post kasi gusto ko rin ma-realize natin na sa buhay Kristiyano natin, minsan, madalas, hindi tayo nag-focus. Puro tayo trabaho, puro tayo good time. Kaya maraming sila, lang naman. Diba? Kasi mas marami mga importante bagay pa tayo na nasigaso kaysa sa manambahan sa Diyos. Yung importansya ng pananambahan sa Diyos. Kaya sa umaga nito ay kapito. Siguro i-remind ko ang bawat isa sa atin. Ano ba yung nakalipas na nung tumanggap tayo sa Panginoon, gano'ng kainit yung pagtanggap natin. Ano, yung before and after. Nung araw, ang init ng pagtanggap mo sa Panginoon, nung tumanggap ka. Pero ngayon, parang, bakit ganyan? Wala ka dito. Bakit yung mga inalupuan mo? So siguro sana, nakikinig sila online. Kasi wala tayo internet.
may hotspot naman si Brother Luisa. So, naririnig ko. Ganun din yung mga dati nating mga kasamahan dito. Na masaya tayo dito na nanambahan, masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Siyempre, namimiss namin dito. Sa araw na ito. Siguro, yung mga silya na yan, kung nandito kayo, puno lahat yan. Baka minsan, nandun pa sa labas. Di ba nga, naglalagay pa ng speaker sa labas dahil hindi na kasi. Di ba? Maliit lang yung bilugan ng pananambahan. Naglalagay pa ng speaker sa labas. Ganon sila pagkakuhaw sa salita ng Diyos. So sana tayo, ganon din. Pag linggo, Sunday, nandito tayo. Mananambahan tayo sa Panginoon, magpupuri tayo sa Panginoon, magsasamba, at makikinig ng salita ng Diyos. Kami po ay tumatayo dito, hindi para kami na sabihin namin yung mga pananaw namin, kundi para maibahagi namin sa inyo kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa atin. Kaya ang mensahe ng Diyos sa atin, talagang ito ay kanyang mensahe. Nung sinusulat ko po ito, pag napansin niyo po yung pagsulat ko, parang medyo nawawala doon sa topic. Pero yun po yung leading ng Panginoon, kung yung gusto niya pa sa atin. Yun ang ginagawa namin. So sabi ko nga, bato-bato sa langit, tamaan huwag na bali. Kasi yun po, kung ano po yung pinasasabi ng Panginoon, sasabihin ko namin sa ano. So, batiin po natin po ng bawat isa. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day! Alam niyo po yung mga... Naalala ko si Brother Pastor Dao. Maraming nagko-comment sa kanya, di ba? Kasi Pastor Dao masyado extreme yan eh. Di ba? Kasi, bakit? Kasi yung mga, ang faith na napakalakas ng ano niya eh. Faith niya eh. Hindi nagpapagamot sa doktor, hindi nagpapagamot. Pero, kung mapapansin niyo, pag binasa niyo yung Bible, yung mga extreme na tao, yun ang pinagpapalat. Inaano ng Diyos, ginagamit ng Diyos eh. Si Abraham. Kita niyo yung faith ni Abraham. Sabihin niya, papatayin niya yung anak niya para sa ialay sa Panginoon. Di ba extreme? Pero ginawa niya, gagawin niya. Pinigilan lang siya ng Diyos. Tinignan lang ng Diyos kung ano yung gano'ng kalakas yung faith niya. Yung mga taong magaya ni Gideon, libo-libong ang kaaway. Ang makawal niya, libo rin, pero kakaunti. Sa kalapang ang libo-libo. Alam mo ginawa ng Diyos, pinabawasan pa. Sabi sa kanya, 300 ang gamitin. 300 lang. Para makita nila kung sino ang Diyos. Extreme, di ba? Si Moses, yun mo, pupuntahan mo yung parawan dun sa Egypto. Eh, may atraso ka nga dun eh. May pinatay ka nga dun sa Egypto, di ba? Pero dahil pinagagawa sa kanya ng Diyos, ginawa niya. Extreme, mga extreme. Yung mga apostoles, di ba? Sa Acts. Di ba? Ano sila? Inuusik sila. Merong pinapatay, merong pinarusahan, pero napapatuloy sila. Bakit? Extreme eh. Extreme yung mga faith nila. O si Daniel. Dinala din sa mga den ng lion, di ba? Ano bakit? Ayaw niya lumuhod din sa idolo eh. Ayaw niya sumamba sa ng hari, sa Diyos ng hari. So kung may magsasabi sa inyo, masyado ka namang panatiko dyan sa church. Pagkalinggo, hindi ka namin makasama. Bakit? Extreme ka ba? So nakatabi mo, extreme ka ba? Bakit nandito ka? So wala naman masama sa pagiging extreme eh. Diba? Kasi doon lang gumagawa ng miracle sa Panginoon pagka-extreme ka. Extreme ang paniniwala mo na pagagaling ka ng Diyos. Gagaling ka, bakit?
Naniniwala ka, di ba sabi ng Panginoon? If you believe. If titiwala ka sa Panginoon, if you trust in the Lord, sinabi niya, call unto me and I will answer you. Amen? Amen. So, doon sa Saudi pag napansin nyo, kasi marami naman hindi pa nakapunta doon. Pag Friday, talagang extreme din sila. Lahat ng negosyo ron, sarado. Wala kang makikita ang store na nakabukas. At lahat sila, nananambahan. Kung mga Adventist, pagka-Sabado, sinusunod nila. Yung mga Christian, dapat sinusunod din. Pag Sunday naman. So pag Sunday, sinusunod ng Kristiyano, ang pananambahan, walang bakanting silya. Di ba? Amen. So ang ating topic, born again or born against. Paano mo sa katanong? Born again ka ba o born against? Ngayon, papaliwanan natin, ano pa yung born again or you're born against? Baka meron pang hindi nakakaalam sa tagal ng panahon. Let us read the verses. John 3:1-7. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his father's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. Ito po ay si Jesus Christ po ang nagsabi. Marvel not, you must be born again. In this verse that we read, there are two characters. Ang isang character dyan, si Nicodemus, he was a Pharisee. He was the ruler of the Jews. Itong si Nicodemus, hindi naman siya ordinary tao. Hindi naman siya yung ordinary tao. Kumbaga, he was the ruler of the Jews. Kasapi din ng mga Pharisee, yung mga experts sa mga batas. Siguro parang noong araw, parang mga congressman, di ba? Nanonood kayo ng mga quadcom dyan, di ba? Yun si Nicodemus, isa siya rin sa mga expert sa batas. So, but, you know, the Pharisees, yung parang enemy of Jesus Christ, yun ang nag-aaral sa kanya. Yung galit na galit sa kanya. Actually, gusto na talaga siya papatay. But Nicodemus was the believer of Jesus Christ. He was the believer of Jesus Christ. That's why, because at night, he went to see Jesus Christ. Ayaw niya makita siya ng mga Pharisee ng tao na pumupunta siya kay Jesus Christ. Na enemy of Jesus Christ ang mga Pharisees. So secretly, he went to see Jesus Christ. Yung pangalawang character naman sa verse is Jesus Christ himself. Sino si Jesus Christ? Si Jesus Christ, siya yung pinadala ng God the Father to save us.
Sabi sa John 3:16, di ba? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Si Jesus Christ po ay hindi lamang pinako sa krus. Pinadala ng Diyos Ama si Jesus Christ to die on the cross to save us from our sins. Pero hindi lamang yun ang pinagawang mission para kay Jesus Christ ng God the Father. When He was 32 years old, nagturo siya. Di ba umikot siya? Umikot siya kung saan saan. Kumuha siya ng 12 disciples. And then, yun, sinabi niya yung mga katuruan ng Kristyanismo. Yun nga ang makikita natin na nakasulat sa Old Testament. Yung lahat na nakasulat sa Old Testament, makikita natin sa New Testament. So, na makikita natin sa New Testament, yun ang mga salita ni Jesus Christ. So sa mga Bible dito, pag may red letter edition kayo, naka-red letter po yung mga binigkas na salita ni Jesus Christ. So, Nicodemus called him Rabbi. Si Jesus Christ ay nagturo. Kaya nga, yung mga tinuro niya, nakasulat sa Bible. Kaya nga, sinabi ko minsan na salita ko dito, magbasa tayo ng Bible. Kasi yung turo ni Jesus Christ, nasa Bible lahat. At yun ay para sa atin, hindi para sa mga ibang religion. Para yan lahat, para sa Christian. So, ang mga Muslim, aral sila sa Quran talagang inaaral nila. Dapat ang mga Christian, inaaral din ang Bible. Kasi ang Bible, yan ang binigay ng Diyos para sa mga Christian. Yeah. Jesus Christ was sent by the Father not only to die on the cross, but also to teach the truth and to correct and explain the spiritual things that men need to know. Nicodemus knew him and called him Rabbi. Jesus started his ministry when he was 32 years old, started teaching, and all his teachings were in the Bible. Kaya, saan po, man po kayo mapunta, hindi po kayo maloloko ng mga bulang mga pastor, mga maral. Dahil alam mo ang salita ng Diyos. Ako po, nagsasalita ako dito, dapat po yung sinasabi ko, check nyo rin sa Bible. Kasi baka mamaya sinasabi ko sa inyo, hindi na tama. O puro-puro ko lang. Diba? So dapat, titignan natin sa Bible kung yung sinasabi ko ay naaayon sa salita ng Diyos. So, ang naano ko dito, yung isang instance na merong ministry, na malalaking ministry. Ngayon, nandun sa Senado, iimbestigahan, ano nangyari? Bakit ang daming followers? Bakit ang daming naloko? Nagbabasa nga rin naman ata sila ng Bible, pero siguro yung talagang nagsasalisik ng Bible, lumiwalay na dun sa grupo ng araw pa. Pero marami siyang naidala sa kapahamakan. So sa atin, ayaw natin na bawat isa sa atin ay maging mangmang sa katotohanan ng puro ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kahit saan tayo mapunta, ako kahit nakapunta ako sa iba-ibang bansa, trabaho. Kahit saan ako umatin, alam ko kung yung tinuturo o yung sinasabi sa akin o yung pinapagawa sa akin, alam ko kung yun ay sa Panginoon o hindi. Dahil nagbabasa ako ng Bible. So yun po ang dapat natin nagawa. Kung hindi man kayo nagbabasa ng Bible, sana ma-attend naman kayo every Sunday. Hindi lang kayo nagbabasa ng Bible, di pa kayo ma-attend, di pa kayo ma-attend ng Bible study, ano mapag-ulit nyo? Marites. O ano na lang ang marinig mo, yun na lang ang ma-absorb mo, di ba?
Yan nga po, ako nga po ay napunta sa iba-ibang lugar, iba-ibang church, iba-ibang krusada. Oo, kasi kahit mag-isa, lumalakad ako ng araw eh. Mag-isa lang ako, pupunta ako sa Luneta, pupunta ako sa PICC. Ma-attend ako ng mga seminar, mga krusada, na mga pagka dumarating si Don Stewart, si Benny Hinn. Nagpunta po ako dyan kahit ako ng mag-isa. Yan, naka-attend na rin ako sa mga Catholic Church, of course, dahil Catholic kami, noong araw. Adventist Church, sa Bethel Temple, Bread of Life, ma-attend ako dati dyan, Word of Hope, CCF, ma-attend po ako dyan. New Life, Jacob Church, Saudi, Pentecostal Churches, Guyana, Local Pentecostal Churches, kay Don Stewart nga, kay Benny, Pastor Shafet, other famous pastors. Yan, kay Samral sa United Nations, din po ako dyan. Butterfly ba ako? Butterfly ba ako? Balangin niyo yung katabi niyo, butterfly ka ba? Paro-paro ka ba? Ako hindi. Pag na-invite kasi ako sa mga Christian gatherings, pupunta ako. Kasi yung mga Christian gatherings, mga kapatid natin yun. Ngayon, meron mga kasabay natin na may mga service eh. Bakit tayo ba masisiran ba natin lahat na tao dito sa Pilipinas? Ang gano'n kaligtan sa churches. Dapat lahat ng mga churches niya. Kaya nga sila pastor, yung mga pastor dito, nakikita-kita para sistema pa rin. Nakikita-kita kasi may mga sarili-sarili mga ministry. Nag-ahayag sila lahat ng sekretary. Mga kapatid ko natin sila, huwag lang yung mga kulto. Nga, kaya nasabi ko, pagka ang mga katuruan, hindi ayaw na salita ng Diyos, kulto yun. Baka kayo doon mapunta, kung saan kayo nagpupunta ang mga church. Ada-adala kayo kasi hindi nyo alam ang katuruan. Ba't alam natin ang katuruan? Ang katuruan, nasa salita ng Diyos. Yun, delikado ba ginagawa ko? Ito, delikado. Kasi nga, may chance na pagka napupunta ka sa mga iba-ibang church, baka maligaw pa. Baka na tinuturo sa'yo, hindi na word of God. Kasaliin yung salita nito. Bakit ko nga ito nagagawa? Kasi alam ko ang turo ni Kristo. Alam ko po ang mali at ang tama. Kaya kahit sino pa ang magsabi na siya ay anak ng Diyos at kung hindi ka dadaan sa Kanya at church niya, hindi ka daw maliligtas. Narinig niyo ba yun? Yung tao na yun na nagsabi. Kung hindi ka daw dadaan sa Kanya, sa Kanyang church, sa Kanyang kingdom, hindi ka maliligtas. Kaya maraming naloko. Ayaw malis doon. Kasi mawawala raw ang kaligtasan nila. Kaya ang kaligtasan na kay Kristo, hindi naman nasa Kanya. Ang claim niya, siya na ang anak ng Diyos na pinadala ng Ama. Meron bang ganon sa Bible? Wala. There is only one mediator between man and man, Jesus Christ. So kung may magpe-pretend, darating ang panahon, hindi natin alam. Meron magpe-pretend na wala ang propeta, wala ang Kristo. Kaya dapat, aware tayo. There is no perfect church. For the human churches we are attending here, it is run by men. So kung mga church na ina-attend natin dito sa lupa, ang nagpapatakbo dito mga tao, eh wala namang perfect church kasi wala namang perfect men. So yung mga pastor po na tumatayo dito sa harap, yung mga servant, huwag niyo expect na perfect sila kasi nagsusumikat lang yan. Nagsusumikat ng mga gawa yung tama. Pero syempre, minsan dahil nga hindi sila perfect,
Pero hindi imperfection ng church. So there is no perfect church run by men. Since man is imperfect, there will always be flaws in the way we manage things. Kaya importante, na humingi lagi tayo ng guidance sa Holy Spirit. Example, humingi kami last week. Meron kami pinag-uusapan dun sa taas after ng service. Meron kami pinag-uusapan, meron question na hindi pa nakasagot. Alam mo, sabi ni Pastora Sinya, pag-pray mo na natin yan. Hindi pa yung masasagot. Kasi humihingi siya ng guidance kung ano yung tamang desisyon. Hindi dahil pura-urada tayo na nag-desisyon. We seek the guidance of God. So, sabi nga doon sa isang bloom where you are from. Saan ka patinamin? Saan ka tinamin? Kung ka mamunga, kasi kung butterfly ka, gawin mo yung pag tinanim ka dito, tapos tatanggalin ka, lilipat ka sa ibang lugar, tapos tinanim ka sa ibang lugar, lilipat ka naman. Alam mo ba yun? Sino yung marunong plantita ba tawag dito? Plantita dito. Diba? Anong stress ang mangyayari doon? Minsan namamatay eh. Namamatay yung tanim, lilipat mo, pero mo tatanggalin yung mga ugat. Ganun eh, hindi pwede yung tinanim ka dito, tapos palipat-lipat ka. Kung dito ka tinanim, dito ka mamunga, dito ka mamula. Mas maraming magandang church dito eh. Bakit tayo nandito? Kasi dito tayo dinanim ng Diyos eh. Kaya kung wala na ako dati dito, mas maganda yung church ko na pinuntahan. Pero nang pinabalik ako ng Panginoon dito, bakit ako nandito? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Pinabalik ako dito. Dito niya ako pinag-serve. Dito ako pinunta. Kung nasa isang church ka, test the spirit. Baka mamaya yung church na pinagtahan mo, demonic na pala yun. Diba? Narinig natin na nangyari dun sa Davao. Ako po, nung una ko nakita yung ministry na yun, nagkaroon ako ng doubt eh. Nakita ko yung mga singer na gaganda, mga Ukrainian, mga Russian, gaganda. O, nagkasala rin ako, sabi ko, naisip ko, baka inaano yung pastor ko mga singer na ito. Totoo pala. E minsan sinasabi ng Holy Spirit sa atin na parang pala, totoo. So, let us always be aware. Ang mga pastor at mga manggagawa, minsan, nagdadala ng kapahamakan sa mga tupa. Kaya yung mga gano'n, hindi pala sila tupa, kambing pala. Yun ang mga born against. Yung sinasabi, born again, born against. Mga walang galang sa pastor, sa authorities, mga dabarkads ni Miriam, ni Aaron, mga rebelde, mga walang gratitude, at mga sumobrang galing at talino, at lumisyat sa binalaktot ng salita ng Diyos para umayon sa kanilang mga kagustuhan. Kaya, read the Bible personally. Para walang makapagpaligaw sa inyo, kaya nga po may groupings, di ba? Pagka may set group tayo. Pwede po kayo magtanong doon. Pwede yun ang time para kung hindi nyo naiintindihan yung mga
sinasabi natin dito sa harap, o yung benching ni Pastora, yun ang time para additional na pag-aaral at pagpapaliwanag sa bawat isa. Kasi yung mga leader nyo naman, nandiyan sila para ipaliwanag sa inyo kung yung inyo na intindihan. So, pwede po kayo mag-question. Pwede po kayo magtanong at matuto sa mga pangaral ng mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Beware of your affiliations. Satan is real. He came to steal, to kill, and to destroy. Yan po ang mission ni Satan. To kill, to steal, and to destroy. Satan deceived Adam and Eve. Pinalaya sila sa paraiso, mula noon, nasira ang relasyon ng Diyos at ng tao. Ano yung nagsira ng relasyon ng Diyos at ng tao? Kasalanan. Diba? Sino yung nag-deceive? Si Satan. So, at dahil dyan, ang lahat ng tao, na nagkasala sila at si Eva, nasira ang relasyon ng Diyos at ng tao, lahat ng tao ay patungo sa saan? Dahil nagkasala sila, saan sila papunta? Lahat ng tao, ikaw, ako, lahat tayo papunta sa impyerno. Pero gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Sino yan? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay pinadala ng Diyos Ama para tayo malahat na papunta sa impyerno ay masalba at mapunta sa dami. Bakit? Yung kamatayan ni Jesus Christ ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit tayo ay makasalanan, tayo ay naniniwala sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, para tubusin tayo. Tayo ay maliligtas. Sino man, sabi ko. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever, sino man sa Tagalog, mamamatay tao ka ba? Magnanakaw ka ba? Rapist ka ba? Prostitute ka ba? Makikipagrelasyon ka ba sa may asawa? Hindi ka kasal, makikipagrelasyon ka? Makikipagmigid ka sa mga tao na hindi mo naman asawa? Adulterer ka ba? Criminal ka ba? Sino man tatanggap kay Jesus Christ, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit anong bigat ng kasalanan mo sa atin. Even if your sins are as red as crimson, I will make it white as snow. At yan po ay walang bayad. Kung magsisisi, tatalikod sa kasalanan, tatanggapin ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ikaw na ay maliligtas. Ang sino mang tumanggap at nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Where sin though as dark as crimson, He will make us white as snow. Dahil tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, binigyan niya tayo ng karapatan tawagin anak ng Diyos. Pag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, binigyan ka niya ng karapatan na naging anak ng Diyos. Ibig sabihin, nabuo na uli yung relasyon mo, nasira. Nung nagkasala si Adam and Eve, nasira yung relasyon na yun. Ngayon, tinanggap mo si Jesus Christ, nabuo na uli yung relasyon. Yung tatay mo ngayon,
Diyos, God the Father. Sinong mediator? Si Jesus Christ. Ikaw ay anak na ng Diyos. So, pwede mo na siyang kausapin, pwede mo na siyang sabihin lahat ng problema mo, pwede mo siyang kwentuhan. Parang anak talaga at ama. Dapat yung relasyon niyo, dahil kayo ay anak na, nag-uusap kayo. So, that is also the importance of prayer. Dapat lagi natin kinakausap ng Diyos kasi tatay natin yan. So, yung tatay natin, lagi natin kinakausap yan unless magkaaway kayo. At yung mga tatay natin, dapat dinadalaw din natin kahit once a week. Every Sunday, dadalawin natin yung tatay natin. Awit tayo, magtutuloy tayo. Yung presensya natin, importante sa kanya. Kasi ibig sabihin, nandito ka, importante siya sa'yo. Binibigyan mo na halaga yung relasyon yun. Dinadalaw mo siya. So, sino dito yung hindi lumadalaw sa mga magulang? Dapat dinadalaw yung magulang nyo. Lalo na ang Diyos. Kasi pag dinadalaw yung mga magulang nyo, ibig sabihin, importante sila sa inyo. So, ang Diyos, importante ang Diyos sa inyo, dapat nandito kayong every week. Wala namang emergency. At sa oras na tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, ang pangalan mo daw ay sinusulat sa aklat ng buhay. Doon sa taas, sa kalangitan, mayroong aklat na sino man dito may mga bago, halimbawa. Tapos tunay na tumanggap sa Panginoong Yesus bilang kanyang Panginoong tagapagligtas. Pag in her heart or in his heart, tinanggap niya si Kristo ng totoo. Isinusulat doon sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Para pag namatay siya, pagdating doon, merong ano yan nakalagay doon yung pangalan. Kaya ang mahirap, pagharap mo doon, hey, si Rito Santos, tingnan, pag-vertical. Marami yung Santos dito, pero wala pa. Di ba? Yun ang mahirap. Kailangan nakasulat yung pangalan natin doon. Marami rin kung si Rito Santos dito kasi dami kong hit sa NBI Diba? Marami kong kapangalan. Pero yung picture, hindi nagmamatch. O yung fingerprint, hindi nagmamatch. Wala rin. Hindi sa'yo to hindi ikaw to. Diba? Wala naman tayong may tatago sa Diyos. Diba? Behold, a man who is born again is the impartation of a new life. Yung naging born again ka na, dapat hindi na yung sarili mong nasusunod. Ang nasusunod na ngayon, yung salita ng Diyos. Sinabi na yung Diyos na dapat manambahan ka, magpuri ka, dapat kung born again ka, ginagawa mo yun. Kung dapat linggo, nandito ka, dapat manambahan ka, dapat linggo. Born again ka eh. At isa pa, yung born again, lagi ko naririnig, ano religion mo? Born again mo? Born again. Religion ba born again? Hindi. Ang born again, isang pangyayari sa iyong buhay na tinanggap mo si Jesus Christ, nagsisi ka sa kasalanan. Nabago yung iyong buhay. Yun ang born again. Hindi religion yun. Kaya pag tinanong kayo, anong religion yun? Ako, ang sagot ko, Christian ako. Hindi born again. Pwede mo sabihin na born again ka, pero pag tinanong yung religion, hindi yun dapat ang sagot. Because born again is not a religion. A man who is born again is a new creature in Christ. Dapat, sinilang ka ng muli, bago ka na. Yung mga prinsipyo mo, iba na. Ang prinsipyo na ng Diyos, ang nanay sa buhay mo. Hindi na yung prinsipyo mo.
all things are passed away, and behold, all things become new. Araw na sento ka. Araw, nanakaw ka. Wala na yun. Kasi bago ka din. Kaya questionable, kung ginagawa mo pa rin ngayon yun, anong pagbabago? Anong pagbabago sa buhay mo kung gano'n? Sinabi rito, all things are passed away, and behold, all things become new. Transformation is a change of heart and mind that only the Holy Spirit can perform. Alam niyo po yung minsan nanonood din ako ng interview ni Edgar Ortiz. Siguro, iba rin ba tinikilala si Edgar Ortiz. Ngayon, partner ni Vilma Santos nung araw sa Love. Ano ba tawag ba? Love Team. Love Team. Alam niyo po, si Edgar Ortiz, ginaamin niya na gumagamit siya ng bawal na gamot. Pero nung minsan, sabi niya, may nag-pray daw sa kanya. Kasi yung mga gumagamit ng bawal na gamot, addict yan. Hindi nila mapigilan sa sarili. Kaya tuloy-tuloy pa rin. Kahit alam nila na nasabi na ng iba na nasamahin ang tingin niya. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kasi hindi kaya sa sarili lang. Basta sa sarili lang. Kaya sabi nga nito, only the Holy Spirit can perform. Nung pinag-pray daw siya, alam niya sabi. Alam niya nung pinag-pray ako, pinag-pray sa akin. Right then and there, sabi niya. Hindi ko na hinahanap. Pagising ko na umaga, wala na, sabi niya. Nawala na yung pagka-addict niya. So that's the way God transforms people. Kung talagang ang tao ay tumatalima sa salita ng Diyos, gumagalaw din ang Panginoon. Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of the mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Be not conformed to this world. Huwag tayo sumabay sa agos ng mundo. Noong araw, pagkalinggo, nung bata pa ako, marami rin mga stores na sarado eh. Noong araw, pastora, di ba? Pagkano sarado tayo. Pag Sunday, di ba? Ngayon hindi eh. Pwede nga 24/11 eh. 24/7, 24/11 pala. Kaya actually, 24 yung 7-11, doon ang sarahan yun. Kahit holiday yun, kahit trabaho. Lahat ng mga tindahan ngayon, kahit Sunday, nakabukas na. Kaya, ang hirap, yung flow kasi ng mundo eh. Yung flow ng mundo, parang ang hirap yung mag-contradict. Kaya ang tao, napapasama doon sa agos. Kung ano yung agos ng mga pangyayari, sumasabay na rin ang tao. Pero it should not be like that. Ang Kristiyano kasi, hindi sumusunod sa flow ng mundo. Be ye transformed by the renewing of the mind. Ang pagbabago kasi dito sa muna sa isip eh. Pag nagbasa ka ng Bible, i-process ng utak mo yan eh. Pag tinanggap mo yung binasa mo, kung ano sabihin ng utak mo, gagawin ang katawan mo. Pagka hindi na ng utak mo, hindi nag-agree yung utak mo, hindi gagawin ang katawan mo. So, it should be a transformation in the renewing of the mind that you may prove which is that good and acceptable and perfect will of God. Dapat yung perfect will of God, yun ang isaksak natin sa ating mga isip. So ano yung will niya?
kung ano yung gusto niya, kung ano yung nakakaluwalhati sa kanya. Yun ang dapat natin gawin. At finally, dapat matuto tayo magpasalamat. Bait ng Diyos, di ba? Dapat papunta lahat tayo sa impyerno eh. Tapos tinubos tayo. Sino dito yung mga may sadla? Alam niyo ba yung tinubos? Pagka tinubos ka, makukuha mo na uli. Yung dating nawala sa iyo, makukuha na uli. Yung dating patay tayo sa kasalanan, nung tinubos tayo ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Di ba dapat magpasalamat ka? Oh, bakit wala kayo dyan? Sa mga silya yan. Yung mga wala sa silya. Magpasalamat ka naman. Ang tawag doon, gratitude. Ang tao dapat nagpapasalamat. Hindi lamang sa Diyos. Lahat ng mga taong tumulong sa inyo, lahat ng mga nag-bless sa inyo, makita nyo, papasalamat kayo. Kasi ang tawag, gratitude. Sa Tagalog, dapat may utang na loob ka. Makita mo. Yeah. So, pagpalain po tayo lahat ng Diyos. Yan na po ang binigay na mensahe ng Diyos. Hindi ko alam kung mahaba o maikli yun, pero yun lang po ang tambuhan. Mensahe ng binigay ng Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Binigay mo sa amin upang ma-refresh namin sa aming mga isip. Ma-remind kami, Panginoon, na kami nga ay minsan mong iniligtas, saya mo, Panginoon, na sa amin. Buhay Kristiyano ay patuloy na mabigyan ka namin ng kalwalhatian, mabigyan ka namin ng honor, mabigyan ka namin ng glory, even sa pag-attend lamang, panalangin, pagsanggit ng mga bagay, Panginoon, na kapulihan para sa iyo, sa pagsamba, sa pagbabasa ng iyong mga salita, pagbibigay ng importansya sa iyo sa aking araw-araw ng mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagpuri ka namin, nilalwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Naintindihan po ba natin yung mensahe? Yes. Born again ka na ba? Yes. Yung iba hindi sumasagot eh. So, dahil tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior of your life, mayroon ang trabaho rin dito sa mundo. Yun lamang tumanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life ang inaasahan ng Panginoon, nagagawa ng tungkulin. Alam niyo yung tungkulin na yon? Tungkulin ng Panginoong Jesus yun. Trabaho niya yun, pero ipinasa sa lahat ng sumasampalataya at naniniwala sa Kanya. Trabaho na po natin yun ngayon. Wala na si Jesus, iniwan niya yung Holy Spirit sa atin para tayo na ang gumawa. Kaya nga po, dapat, ngayon na medyo nadagdagan yung mga silya ng mga kukunti na lang ang walang nakaupo. Pero kailangan po, nagpa-follow up tayo. Unawain po natin mabuti yung tinatawag na tayo na born again. Paano po ba natin isi-share yung born again? Kanina po, binasa natin mula sa John 3:16. Tignan po natin ulit. Hello? Meron na ulit. Tignan po natin muli yung John 3:16. Hello? Ayaw yata siya pa. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ayan na.
Hello? Okay. Okay, tingnan ulit natin yan, ha? John chapter 3, verses 1 to 3. Ulitin lang po natin. There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. Next. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Si Nicodemus, sabi nga ni Brother Lito, pumunta ng gabi para walang makakita sa kanya dahil siya ay isa sa mga pinararangalang pinuno ng mga Pariseo. Ayaw niyang may makakita sa kanya. Dahil nabalitaan na niyang lahat-lahat ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Tayo na born again na tayo. Tinanggap natin siya as Lord and Savior of our life. Sabi, you must be born again. Paano mo ngayon ipamamalita ang pagiging isang born again? Sinabi na po ng lahat ng Panginoong Jesus dyan. Bakit inalis? So, sinabi po dito, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya sabi ni Nicodemo, kahit na paano po yan, malaki na ako, papasok pa ba ulit ako sa tiyan ng nanay ko para ipanganak na muli? Sabi po ng Panginoon dito, sabi ko na 3:6. I say unto thee, except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. So, born of the flesh, ipinanganak ka sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Sabi, that which is born of the flesh is flesh. Sabi nga, ang sanggol nandun doon sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Alam niyo po ba, diba, meron doon water bag na tinatawag? That is the water. Water bag. Ipapanganak ka pag pumutok na yung panabigan na tinatawag. Lumabas ka na. Tinulak ka ng tubig para ikaw ay lumabas. You are physically born. Pinanganak ka na physical na lumabas ka because of the water. Na tumulak para ipanganak ka. Yun ang flesh, that which is born of flesh and flesh. That which is born of the Spirit is the Spirit. Paano ka ngayon na-born ng Spirit? Balikan natin ang Genesis chapter 2 verse 17. Genesis chapter 2 verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in that day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Di po ba kumain si Eva ng prutas doon sa heaven na ipinagbabawal ng Panginoon? Lahat na ng prutas nandoon na, pero huwag nyo lang kakainin ang bunga ng prutas na ito. Dahil kapag kinain nyo ito, kayo ay mamamatay. Namatay pa si Eva at si Adan? Hindi, nabuhay pa nga ng 930 years si Adan. Nabuhay pa siya ng ganong katagal. So, tingnan natin ang Genesis chapter 3 verse 17. And unto Adam he said, because thou hast
hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow thou shalt eat it all the days of thy life. Dito po, dahil sa kinain nilang prutas, sila ay namatay ang kanilang espiritu. Before, nung nilalang na sila ng Panginoon, nakikipag-ugnayan sila sa Panginoon, nakikipag-usap sila. But nung kainin nila ang bunga ng puno na pinagbabawal ng Panginoon, hindi sila namatay physically, but spiritually namatay ang spiritual na buhay nila. Naputol ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Yes. Wala, nakat off yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So, kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, marvel not, said unto thee, ye must be born again. Kailangan ipanganak ka muli. Kailan ka ipapanganak muli? Okay. Kailangan ipapanganak na muli kapag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior of your life. John 3:16. Tingnan po natin ang sinasabi. For God so loved the world, dahil walay na ang tao at ang Diyos because of the spiritual na nawala ang connection. Lahat ng tao na malitok mula noon hanggang sa panahon ngayon, na kailangan maborn ang iyong espiritu. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Lahat ng tatanggap sa Kanya, maaalis ang anumang kasalanan na meron siya. Sabi nga, in-identify na ni Brother Lito, martyr ka ba, rapist ka ba, anumang kasalanan mo, at pag ito ay kinonfess mo through your mouth in the presence of the Lord Jesus Christ, patatawarin ka ng Panginoon. Sinabi sa Isaiah 1:18, kahit na kasing pula ng dugo ang kasalanan mo, I will make them white as snow. Ito po ang mystery ng pagiging born again. Dapat po nauunawaan natin. Kaya, tayo ngayon na tumanggap sa Panginoong Jesus, there is now no condemnation. Sa Romans chapter 12, wala nang magkukondem sa iyo sino mang tao because your name is already written in heaven. Nandun ka na. Nandun ka na. Sabi nga ng iba, pag lumundag ka at umalis ka doon, mabubura ka ba? Sabi daw, no more condemnation. Wala nang magkukondem sa iyo. Ano man gawin mo, pag alis mo, talikuran mo siya. Pero kailangan, you are truly repenting from your sin. Huwag mong hayaan na dumating ang gabi sa buhay mo na hindi ka nagpasalamat at humingi ng patawaran sa Panginoon. Ang pagkakaiba ng born again, ng believer sa hindi believer, at ikaw ay pinatatawad ng Panginoon. Because He knows you. Kilala ka ng Diyos kung sino ka. Ngunit yung hindi tumanggap sa Kanya, hindi kilala ng Panginoon ang mga tao ito. Ito ang pagkakaiba ng believers at non-believers. Kaya, yung last testament ng Panginoon para sa atin ang mga nandito is to go. Go is an action word. Pupunta ka, hahanapin mo sila na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Because you have the privilege. Biro mo, hindi presidente ng United Nations, presidente ng Amerika, presidente ng Pilipinas ang nag-uutos sa iyo. Ang Diyos na tinanggap mo ng mga pangyarihan sa lahat, ang nagtitiwala sa iyo na kaya mong gawin yung ginawa niya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya mong ipahayag ang kagandahang loob ng Panginoon, wherever they are. Pag hindi tumanggap, huwag kang magtampo.
Maaring hindi yun kasama sa bilang na hinihintay ng Panginoon na makumpleto dito sa mundo bago siya dumating. Malay mo, baka yung isang babahaginan mo, yun na lang ang kailangan para makumpleto na yung number para dumating na ang Panginoon at magkaroon ng rapture. Hindi natin alam, pero nagtitiwala ang Panginoon na sa lahat ng sabi natin, meron kang pananampalataya, may nilagay na faith ang Panginoon sa puso mo na kaya mong gawin yung pinagagawa niya sa iyo. When you obey, you're blessed. Blessing yung kadugtong yan sa buhay mo. So, kailangan sa buhay natin ito, be wise as a serpent. Maging matalino tayo sa pagkakataong katulad nito. Sabi ni Brother Lito, ibang takbo na mundo ngayon. Tinatawag na world view. Ito ngayon ang pananaw ng mundo. Kaya nga, wala nang mga nagsasara ngayon. Linggo, piyesta, opisyal, lahat ng mga business open na. At hahamunin ka pa. Gusto mo, bayaran kita limang beses mo sa dating sweldo mo. Huwag ka lang mag-absent dito sa trabaho. Ipagpalit mo yung church mo dito. Kung tumatanggap ka ng ganito lang, limang beses ng sweldo mo. That is a hamon or challenge. Hamon yan sa buhay ng tao. Dahil alam ng demonyo na pamalapit na ang wakas niya. Kaya nakikita natin, ang mga salot ngayon, buong mundo na, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Inglaterra, hindi lang sa Spain, na nakita ko naglalango yan ng mga kotse dahil sa baha. Dati hindi binaba, pero ngayon parang dagat sila na ang mga kotse nagbabanggaan dahil tinatangay lahat ng tubig. Ang mga pananim, lubog. Ngayon, sabi ng Pangulo ng Pilipinas, hindi kaya ng gobyernong sustenahan ang lahat ng mga kalamidad dito sa bansa. Surrender. But God, nothing is impossible with God. Yes! Ikaw, kumakain ka pa rin ng 3 beses sa maghapon. May merienda ka pa nga. At nakakakain ka pa sa mga magaganda at masasarap na pagkain ng mga restaurant. Pinababayaan ka ba ng Panginoon? Bakit yung simpleng sinabi niya na go ye and preach the gospel? Kaya natin gawin? Amen! Ito ngayon ang standard ng church natin sa kapanahon na ito. We have to do our work for the Lord. Hindi na natin tinitingnan na mahirap o hindi kaya. Sumama lang tayo sa grupo natin. Dito sa grupo, sa cell group ninyo, alam nyo, dito kayo lalago. Dito kayo makakapagtanong paano ba gagawin ko, ganito. Pakilala mo naman ako doon sa kakilala ko para yun ang ma-sharean ko. Tayo lang ang mag-uusap para magampanan natin yan. Walang huli sa Panginoon. Basta kaya natin gawin na natin habang may panahon pa, habang kaya pa natin, habang nakakalakad pa ang mga paa, may mata ka pa na nakakakita, may tenga ka pa, nakaririnig. Huwag mo sabihin pag nasa dead end ka na ng buhay mo, kung malakas lang ako, makakahayo ako. Bakit doon hindi mo ginawa? Now is the accepted time, saith the Lord. Now is the day of salvation. Tandaan ninyo, ganun lang ninyo ka-simple ipahayag kung ano yung tinatawag na born again. Simple, ipanganak ka sa tubig at sa espiritu. Ito lang dalawa na to. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay may kaligtasang tatamuhin sa buhay mo. Dahil pagdating natin, pagharap sa Panginoon, lahat ng ginawa mo, lahat ng sinalita mo, it was recorded. Haharap ka sa Panginoon. Sabi niya, harap ka ng mukha sa mukha. Hindi ka makakapagtago. So, ngayon pa lang sa panahon na to, huwag natin ipagpalit yung konting oras na maibibigay natin sa Panginoon. Lord, ito po, tulungan mo po ako, wala po akong kakayahan, pero nananalig ako sa banal na espiritu na pagkarap ko na yung taong babaginan ko.
Let your word be in my mouth, Father God, para masabi ko po yung ninanais mo. Alam ko, Panginoon, mahina ako, pero malakas ka at sa'yo lamang ako kumakapit. Pag sinabi mo yan sa Panginoon, abruptly, ikilos ang Panginoon sa'yo. Because nakikita niya ang puso mo, ninais mo na magamit ka niya dito sa lupa. Habang may panahon pa, gawin na natin ang kapanahonan ito dahil sabi ko nga, walang nakakaalam ng buhay ng tao. Kung nandito ka pa sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, kung nandito ka pa. Now, sabi nga, now is the accepted time para magampanan natin ang buhay na ito. Maraming salamat sa mensaheng binahagi ni Brother Lito. Natuto tayo, naintindihan natin upang tayo ay magamit ng Panginoon sa kanyang ubasan upang ang mga dapat maligtas ay maligtas na habang tayo ay nandito pa. So, yan ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Praise God. Malinaw po ba? Yes. Amen. Sabi po, born, ang sabi kanina? Born again or born against? Ano pong sagot ng mga katabi nyo? Born again. Wala po bang sumagot ng born lang? Wala po ano? Wala po. Sigurado kayo dyan ah. Kasi pag may sumagot na born lang, may problema tayo dyan. Wala kayong problema yan. Praise God! Ngayon po dumako po tayo sa isang papala naman. Kasi napagpala na po tayo ng Word of God. Isa naman pong pagpapala naman. Yung pagbibigay po, sabi natin, hindi po yan sa pilitan. Ang pagbibigay po, kusang loob, bukal sa loob, masayang puso. Amen. Amen. Okay, so, pag-pray po muna natin yung ating salamat po, Panginoon, sa tithes and offering na to. At ito po, Panginoon, ay magagamit po sa pangangailangan po nitong simbahan ng to, O Diyos. Dalayan ko po, Lord, na pagpalain mo ang mga tao, Lord, na mga kamay na nagbigay na ito, O Diyos. Maging, Panginoon, sa mga hindi pa po, Panginoon, na maliwanag sa isipan nila kahit po nagbibigay. Dalayan ko, Lord, na matuto po ang bawat isa po sa amin, O Diyos, na maibalik po namin, Lord, yung 10% po na kinikita po namin sa inyo, O God. And dalayan ko po, O Lord, na patuloy, Lord, na pagpalain, patuloy na palaguin mo, Lord, yung meron mga business dito, O Diyos. Patuloy niyo po itong pag-ingatan, palaguin, Panginoon. At patuloy niyo po kami i-bless, Panginoon. Hindi lamang po ang nandito sa bulwagang ito, maging sa bawat pamilya po namin, O God. Muli, O Diyos, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tawag ko po si Ninang Salve para po sa kanyang song offering. Salamat, O Diyos, salamat. Ibinigay ang tinig ang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa dakilang lahat ng pag-ibig mo. Diyos, salamat. Nananatili
maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, salamat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, bulan ng buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. 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 Oh, Jesus. Service ko ang kapore ko. Salamat po rin ang sabi. Tuloy ng dakila po ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sa announcement na po natin, atin po itong panoorin. Yan. Ay meron po tayong karagdagang announcement. Magkakaroon po tayo ng water baptism. Ngayon, pero kailangan. Pero kailangan po, member po dito sa church natin. Maliwanag po ba yun? Praise God. Mamaya po sa cell group, yung mga leader po, tanungin niyo po sa mga ka-member niyo dun sa bawat cell group po kung sino po yung magpapabaptize. And then, meron po kayong pipirmahan ng membership form para po doon. Tapos po, yung place and date, maybe next week po mapapinalize po na. Okay po ba? Okay. So, recessional zone na po tayo. Maaaring lahat po ay magsitalita. Lahat po ay na-bless? Yes.
Muli, dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa araw na ito, sa buhay na pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mensaheng pinadala mo sa amin at sa mensaherong ginamit mo bilang daluyan ng iyong pagpapala. Maraming salamat din, Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin po namin, Panginoon, ang prayer request ng Villegas family mula balik-balik. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang karamdaman. Lord, wala pong imposible sa iyo. Kaya sa oras na ito, dinadalangin namin, Panginoon, ipunin mo ang bawat isa sa kanila na matanggap nila ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po. We claim, Father God, dahil kayo po ay pinagaling na sila. Maraming salamat din sa bawat isa na tumanggap ng buhay na pagpapala at ganoon din sa mga nasa Facebook Live, Lord. Kung anong pagpapala na meron kami ngayon, ganoon din pagpapala ang mapa sa kanila. Maraming salamat po. Tunay, Panginoon, sa iyo lamang binabalik namin ang lahat ng pagpupuri, pagpaparangal para sa iyo lamang, pagsamba para sa iyo lamang. We worship and glorify your name and we give you praise and glory in Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen!